ang country's oldest collegiate league sasabak na rin sa esports competition. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa Pasig City kung saan inilunsad ang esports kickoff ng NCAA. Paulo, anong mga laro ang featured sa unang torneo? Good evening, Erica. Mobile games ang unang bibida sa NCAA Esports na siyang gagawin nga simula ngayong Hunyo. Ayon kay NCAA Esports Event Chairman Melchor Divina, lahat ng 10 school ng liga ang makikilahok sa inaugural tournament for Mobile Legends Bang Bang ng NCAA Esports. Sisimulan ngayong Sabado, June 28, ang unang round ng kompetisyon at gagawin ang on-site playoffs sa Philippine Game Development Expo sa July 25 to 27. Dagdag pa ni Divina, paraan daw ito para makilala lalo ang talento ng esports players sa bansa. Lalo't sa mga nakaraang NCAA seasons, mga atleta din ang nakikisamang maglaro ng iba't ibang esports games. At ayon naman sa batikang esports analyst at dating University of Santo Tomas MLBB head coach na si Theo Umi Ignacio, malaking tagumpay ang pagkakalagay ng esports sa collegiate scene dahil maraming mga organisasyon ang nagsimulang kunin ito gaya ng UAAP at ang Philippine Collegiate Championship. Ani Ignacio, importante rin daw na ang mga sa magiging atleta na nabigyang prioridad ang kanilang pag-aaral. Ika nga, Erica, students first, athletes second. Super important na nababalanse mo talaga yung academics mo kasama ng esports training mo, mainly because you are a student first rather than an esports athlete. You cannot compete in a esports league in a collegiate level if you don't pass your subjects. Center for Esports, where esports has already been taught for over years. Lamang sa mga estudyante kundi maging sa alumni ng mga eskwelahan. Bagay na talagang tumatatak at nagbibigay suporta sa NCAA at iba pang collegiate leagues. The fact that they're delivering the esports experience to a mass level audience na mas nakaka-relate kahit yung mga alumni na walang alam sa esports, they just want to win with their school or their alma mater. These are things that are priceless. Erica, ngayong December 2025 sa Season 101 ng NCAA ay dalawang esports titles naman yung lalaroin. Yan ay ang Mobile Legends Bang Bang at ang Valorant. So pag-aaralan within the next 3 years kung ito ba ay magiging regular ng bahagi ng NCAA. Pero bukod sa NCAA ay meron ding Season 3 ng Philippine Collegiate Championship ngayong taon kung saan lalahok din ang NCAA schools at iba pang mga major scholastic or academic tournaments sa iba't ibang lugar ng bansa. Tampok naman dito ang Mobile Legends Bang Bang din, maging ang Call of Duty Mobile at nasa 500,000 pesos, kalahating milyong piso ang inaasahang tournament prize pool sa torneyong ito na gagawin simula September hanggang November of this year. Balik sa iyo, Erica. Wow, Paulo. Okay, just to clarify lang, no, ang itong esports tournament na ito magiging regular. Magiging parte na ba siya ng regular activities ng NCAA calendar or sadyang special event lang muna ito? For this Season 100, Erica, they call it a special event, no? So after this, Season 101, magkakaroon ng additional na esports events, which is yung Mobile Legends Bang Bang at saka yung Valorant, no? So by the next 3 years, ang napag-usapan kanina sa press conference ay pag-aaralan kung ito ba ay magiging regular ng bahagi talaga ng ecosystem ng NCAA. Kasi alam naman natin, when we say NCAA, every sport matters in terms of winning the general championship. So within the next 3 years, pag-aaralan ng mga member schools at ng NCAA Policy Board kung ito ba ay something na pwedeng idagdag sa tsansa ng mga member schools na maiuwi yung Grand Championship o yung overall championship ng NCAA, Erica. Alright. So, suportahan namin yan, Paulo. Sisigaw na lang ako ng Animo Lasal dito sa studio. Maraming salamat, Paulo Barcelon. Nag-uulat live mula sa Pasig City.